Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Tricia. At ito ang kanyang kwento. Ayon sa kanyang paglalahad. Thank you for calling Capital One Payments Department. My name is Tricia and I'll be your payment specialist for today. How may I help you? Ito ang linya ko gabi-gabi. Sa dami ng mga tawag, kahit pabaliktad yata, kaya ko nang sabihin ang spelling nito. Minsan nga, pati sa pagtulog ko, napapanaginipan ko na may kinakausap ako at nagbibigay ako ng kasagutan sa marami nilang mga katanungan. In order for me to provide you with the necessary information, may I please have your 16-digit Capital One account number? Mga ilang minuto pa, makakauwi na rin ako. Halos pumikit na ang mga mata ko sa antok habang kinakausap ang isang lalaking mababa ang boses sa kabilang linya. And for me to access the account, may I please have the last 4 digits of your social security number? Talong ko sa kausap ko. Nang may pigil na hikab, tumingin ako sa 4 na orasan. Sa may pader namin, isang Eastern Time, isang Mountain Time, isang Main at syempre yung dito sa Pinas. To successfully verify the account, may I please ask for your first and last name as well? At tuluyan na ang tumigil sa eksaktong alas 7 ng umaga ang orasan. Sa wakas, last call na ito. Matapos nito, maaari na akong umuwi. Natapos ko ang aking call at nagmamadali akong nag-log out sa terminal ko. I headed straight for the locker room to keep my headset and retrieve my knapsack. After which, said goodbye sa mga kaibigan ko. Then, pababa na ako at kumuha ng taxi para dalhin ako sa downtown. Diretso ako sa North Heavens pa for a relaxing massage. Hinanap ko agad si Evelyn doon pagdating ko, pero the girl at the reception area told me na nag-emergency leave daw si Evelyn at ibinili na lang ako sa pamangkin niyang matagal na rin nagtatrabaho sa spa na yun. Minsan ko nang nakilala si Bart. But since lalaki nga, di ko kinuha ang service niya. Besides, matagal na akong suki ni Evelyn sa spa kaya komportable na ako sa kanya. Anyhow, since ando naman na rin lang ako, I couldn't back out. Baka mapahiya, ma-open ko ang pamangkin ni Evelyn. Pilayan pa ako, lalo nito next time. At baka magpahilot pa ako sa kanya. I was led by Bart to a bright and spacious room. He asked me to remove all my clothes and told me that he would prepare the hot tub for me. Thinking that there was no malice in his request, naghubad na ako sa room agad. With no trace of modesty or shyness, I saw him look directly at my perky body before he gave me a robe to change. And then he took my clothes and neatly folded them before he went into the adjoining bath and ran a hot bath for me. I adore their bath here. It's like submerging yourself in a pool of wild scented flowers, full of petals and warm soothing scented water ang bubungad sa scene of sight at smell mo pa pagpasok mo pa lang sa banyo. I usually stay na nakababad until the water turns cold bago ako magbanlaw. I was wrapped in a large white terry cloth towel paglabas ko ng banyo. My skin was tingling from the hot water at it was pinkish in my shade after my hot bath. My hair was wrapped as well
in a similar towel when I made my way to the massage table, and I smelled of thousand flowers as I entered the room. Nakita ko uling tumingin si Bart sa mga kabundukan ko, pero binaliwala ko lang ito. Siguro curious lang siya sa kanyang nakikita. Inalalayan niya ako na makaakyat sa massage table. Pinahiga niya ako ng padapa na ang mukha ko ay nakapasok sa center, sa hole, sa may ulunan ng bed na yun. Narinig ko siya sa aking tagiliran, and saw his feet as he looked at the door to the room and started lighting scented candles. Habang hinihilot niya ako ng mainit na lotion, ay nag-umpisa kami magkwentuhan. Like, kumusta daw ang ship ko? Ano daw ang pagkain kanina sa cafeteria? Kailan daw ang tuyog ko? Etc. etc. Hindi ko alam kung talagang antok lang ako o dahil mababa ang boses niya. Pero naramdaman kong bumibigat ang mga mata ko hanggang nakatulog yata ako. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa balat ko. Pilit kong ibinubuka ang mata ko. Bahagya ako itong binabuksan at nakita ko si Bart na may surgical mask sa ilong. Nagtaka ako dahil hilot lang naman ang ginagawa niya, and they don't usually use surgical mask sa spa. Pumikit uli ang mga mata ko. Maya-maya pa, pilit ko uli itong dinidilat. Napansin kong bukas na ang towel ko at nakatihaya na ako. Naramdaman kong nilalapirat ni Bart ang dulo ng isang kabundukan ko, at bagamat antok na antok ako, ay napapaungol ako ng mahina. Suot pa rin niya ang surgical mask, ngunit narinig ko siyang bumubulong. Grabe ka, Trish. Matagal ko nang pinagmimilagrohan ang katawan mo. Simula nung bigla akong pumasok sa kwarto habang nakahubad kang inihilot ni Auntie. Grabe. Grabe talaga ang hulma ng likuran mo at ang lambot ng mga kabundukan mo. Humihingal si Bart na parang tapos ang hininga. Maya-maya pa, bagamat pumikit uli ang mga mata ko, ay naramdaman kong kinakalikot na niya ang lungga ko. Ginagalugad niya ito ng marahas na parang may hinahanap. Ah! Grabe! Hindi ka na pala birhen. Malaya na kitang mababakbakan. Sabay mura at patuloy niya akong pinaglaruan ng daliri niya. Ang bagay na yun na lalo pang nagpaambon sa lugar na yun. Sa mga oras na yun, di ako sigurado kung nananaginip ako o talagang nangyayari ang lahat ng ito. Mahirap man ay muli kong dinidilat ang aking mga mata. Nakita ko nakalabas na ang soso mula sa puti niyang pantalon na uniforme, at nilalaro niya ito habang pinagpapala naman niya ng daliri ng lungga ko. Hinubad ni Bart ang mask at inilapat ang mukha niya sa lungga na nasa harap niya. Napabulong ako nang maramdaman ko ang malikot niyang labi sa pirasong perlas na yun, at mabilis itong kinikiliti sa pamamagitan ng paggamit niya ng labi. Muling pumikit ang mga mata ko at nakatulog ako ng saglit. Nagising ako ng bahagya nang maramdaman ko nanginginig ang loob ng lungga ko na bumubulwak ng katas, at niyayanig ako ng isang malakas na pagpapaputok ng bulkan. Matapos na ito ay naramdaman kong inigot ni Bart ang katawan ko at pinadapa niya naman ako. Wala na akong tuwalya at kumikis-kis ang mga kabundukan ko sa malamig na leather massage table.
narinig ko ang sunod-sunod na kaluskos na parang naghuhubad ng damit. At maya-maya pa ay naramdaman kong may dumagan sa likod ko. Mainit ang kanyang balat na lumapat sa aking skin. Humihingal siya sa bogli at ginagamitan niya ng lagi ng paulit-ulit ang bato ko at tenga. Naramdaman kong ikinikis-kis niya ang dulo ng troso sa bukana ng umuulan ng lungga ko. Aangkinin kita ngayon, Ma'am Trish. Akin ka ngayon. Mahinang bulong nito at marahan niyang itinulak ang kabuuan ng trosong yun sa loob ng mainit at makipot kong lungga. Parang hindi ako makahinga. Punong-puno ang loob. Naging siya ay halos di mga kilos. Grabe. Ang kipot-kipot talaga. At nag-umpisa siyang mag-urong sulong. Grabe. Naangkin na din kita. Nabakbakan na rin kita. Hindi na to pantasya. Lungga mo na talaga itong nakabalot sa aking troso. Halos magdilip yung bulong ng lalaki na nakapatong sa akin. Maya-maya pa'y bumilis ang kadyot. Bumilis ang paggalaw ni Bart. Malapit na ako. Hindi ko na kayang pigilan. Papuputukin ko na talaga ang bulkan sa pisngi ng iyong likuran. Eto na ako. Walang ano-ano eh. Hindi na nga napigilan ang pagputok ng bulkan at maraming likido ang pumutok sa ibabaw ng kanyang likuran. Nanginig ang katawan ko at halos napasabay na rin ako. At pumutok nang hindi inaasahan ang aking bulkan. Narinig kong humihingal si Bart nang bumaba mula sa kama at hinalikan ako ng marahan sa batok. I love you, Ma'am Trish. Masarap ang hagod sa likod ko nang magising ako. Relax na lahat ng muscle ko at parang na-rejuvenate na ako. Ma'am, gising na pala kayo, sabi ng isang babaeng masahista na nakilala kong si Sairi. O akala ko si Bart ang naghihilot sa akin. Tanong ko agad upang makasiguro kung nanaginip ng lahat ng naramdaman ko. Nakita ko rin balot pa rin ng katawan ng ulo ko at balot pa rin ang katawan at ulo ko ng tuwalya. Ay siya po nagumpisa. Kaso, pinatawag agad siya kanina kasi may lalaking customer na siya ang nire-request. Saglit lang po siya naghilot sa inyo, ma'am. Ako na po ang nagtuloy. Kaso tulog kayo kaya di na namin kayo ginising. Umalis na si Desiree at naiwan ako mag-isa sa kwarto upang magbihis. Paalis na rin ako nang mahulog ang aking hairbrush sa ilalim ng kama. Ngunit ang damputin ko ito ay may kumapit ng puting likido sa likod nito. Isang likido na malagkit at bahagyang amoy Clorox. Nanaginip nga ba ako? O nabakbakan ako nang di ko namamalayan. Nabakbakan nga yata talaga ako. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.